dalawang to, away ng away tong dalawa na to eh. Si Ping Lacson at saka itong si Cayetano eh. Pakinggan natin away nila. Ang word war sa pagitan ni Senators Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano. Ang bagong hirit ni Ping sa agenda report ni Hannah T. Hinahanap ni Senator Ping Lacson ang sincerity ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Mismong si Cayetano raw kasi ang nakiusap ng ceasefire sa pamamagitan ng ilang miyembro ng majority bloc para raw maituon ang Senado sa legislative work. Pero pagdating sa publiko, itinanggi rin daw ito ni Cayetano. Imbestigahan ang dapat imbestigahan. Wala naman nagsasuggest ng kung ano-ano. Ang salitang ceasefire hindi po nanggaling sa akin. Oy, ceasefire, pag-usapan natin yan. Oh, yung ceasefire na yan, ano daw yan? Hindi daw, ganito daw ang nangyari dyan sa ceasefire na yan. Si Loren Legarda daw, ano daw siya? Parang medyo nasasaktan na siya para sa Senado. Si Loren Legarda pala, tsaka si Tito Soto. Di ba yabang-yabang ni Tito Soto na 29 years na akong senador. Ako ang pinakamatanda. Ikaw lang pinakamatanda na senador ngayon, pero hindi ikaw ang pinakamatagal. Si Loren Legarda pala, kabatch niya. So si Loren Legarda, 29 years na din na senador. Hindi naman niya pinagyayabang. So sabi nga ni Loren Legarda, sa tinagal-tagal ko din na senador, sa dami ng mga ng Senado na nasalihan ko, ngayon man lang nangyayari to. Ngayon lang nangyari yung ganito na tayo-tayo na yung nag-aaway. Dati daw kasi, kahit na nagdidebate, pagkatapos yung debate, magkakaibigan pa din daw. Ngayon daw, kahit daw magtinginan, hindi na daw sila nagtitinginan dyan. Oo. Kahit daw yung dati nag-aaway-aaway sila sa plenaryo, pagdating daw ng magkakaibigan sila, nagdi-dinner sila, wala daw silang issue. Pero ngayon daw, ibang klase. Alam niyo ba si Risa Ontiveros? Si Risa Ontiveros daw, hindi na namamansin, parang may stiff neck na daw. Kahit katabi mo siya, hindi ka na daw pinapansin. Feeling niya talaga mananalo siyang presidente. So iba daw talaga ngayon. Tapos talagang nadurog na yung reputasyon ng Senado dahil lang sa sobrang bulok ng politika. Kaya sabi daw ni Loren Legarda na sana, itigil na natin yung ganito. Sana maging okay na tayo ulit. Yun daw yung sinabi ni Loren Legarda. Putang ina, paglabas daw ni Erwin Tulfo. Kasi parang sabi ni Loren Legarda, tayo na yung nag-iimbestigahan. Imbis nang iniimbestigahan natin yung mga magnanakaw, ang iniimbestigahan natin, tayo na, sarili na natin. Nagtuturoan na tayo rito. Yun yung sinabi daw ni Loren Legarda. Mantakin mo paglabas daw ni Erwin Tulfo, sabi niya, biglang sinabi sa media na ayaw nilang ituloy yung flood control project. Ha? Sabi sa tingin niyo ba aatras si Cayetano? Puta, sa tingin niyo ba hindi siya sanay na makipagbardagulan? Yun doon nga magaling si Cayetano. Kaya nga pikon na pikon si Lacson, kaya nga siya tinatrabaho ni Lacson. Kasi nga sa na-expose na yung mga gagawuhan ni Ping Lacson. So bigla daw nagsalita na ang minority daw ang nakikipag-peace, ang minority daw ang gusto nang ipahinto yung mga investigasyon. Napakasinungaling. Samantalang, ang sinabi lang daw ni Loren Legarda is, ayusin naman natin. Parang sa tagal ko ng senador, ngayon lang ako nakita ng Senado ng ganito na tayo yung nagbabanatan. Tayo yung nagtuturoan, tayo yung nag-iimbestigahan. Itigil na natin yan. Yun yung sinabi niya, itigil niya na yung pag-aaway-aaway dyan sa Senado. Hindi niya sinabing itigil yung investigasyon. Hindi niya sinabing itigil ni Lacson yung mga expose niya kay Cayetano kasi tangina niyan, wala nga kayo mahanap doon sa cauldron doon sa Asian Games Kaya ngayon dito naman kayo sa sa Taguig. Si Alan Peter Cayetano, senador siya, buong Pilipinas ang constituency niya Kaya sabi ko, matindi talaga kasinungalingan matindi kasinungalingan talaga nitong Mana talaga sila sa kanilang pinagsisilbihan na si Bongbong Marcos. Puro sila mga propagandista at mga sinungaling. Tinanong ako ng isang senador na habang inaayos natin lahat, wala pa naman members yung ibang committee, habang hinihintay natin ang SONA, yung LEDAC, ano ba tingin mo, Alan? So, sabi ko, walang problema ako kung ano nasa harap ko, yun ang gagawin ko. Basta pag may lumabas na ebidensya or may bagong issue, kailangan lumabas yung totoo. Ayon kay Lacson, nagsimula ang mga paglapit ni Cayetano nung nakaraang linggo nang isa-isahin daw nitong kausapin ang hindi bababa sa 5 majority senator. Mas tumindi pa raw ito nung Lunes at napakasinungaling nito ni Ping. Sinungaling ka, Ping, ang kapal ng mukha mo. Nang magpatulong umano ito sa isang senador. Nang talakayan naman ito sa caucus ng majority bloc noong Miyerkules, kinwestiona ni Lacson ang good faith ni Cayetano. Hindi na ito bago dahil may kahalintulad na rin daw ang pangyayaring ito.
Si Cayetano raw kasi ang nakiusap kay Senator Erwin Tulfo na wag nang ituloy ang Blue Ribbon hearings sa flood control scam. Naniniwala ba kayo doon? Na wag ituloy ni Erwin Tulfo. Una sa lahat, si Erwin Tulfo ang ayaw magtuloy eh. So si Erwin Tulfo sabi niya, move on na tayo sa flood control. Putang ina niyan. Tapos ngayon sinisisi, sa bibig mismo nang galing ni Erwin Tulfo eh, wag na tayong mag-flood control, move on na tayo. Sinabi nga rin daw niya eh na itigil na yung investigasyon kay Martin Romualdez kasi iniimbestigahan naman na siya ng ombudsman. Sa bibig niya lahat ng gagaling, tas ngayon wala silang ebidensya. Sinasabi nila sa madla, sa media, naniniwala naman itong mga bobong media na ito. Sinasabi nila na si Cayetano daw gusto magpahinto ng flood control, ng flood control. Tinuloy nga nila eh. 'Di ba? Nung nakuha nga nila yung majority, itinuloy nga nila yung hearing. 2 araw silang nag-hearing, tapos sabi mo pinapahinto. Parang pinapahinto. Sila ngayon may gusto, nakakulong nga si Marcoleta ngayon dahil dyan sa flood control na yan. Nakakulong si Mike Defensor dahil sa flood control. Yung 18 Marines ngayon, putang ina, sinampahan ng kaso sa magkakaibang mga lugar. Pinapahirapan yung 18 Marines ngayon dahil tinuturo yung mga magnanakaw sa Pilipinas eh. Tapos sasabihin nyo, gustong ipahinto ni Alan Peter Cayetano yan. Hindi. Inan yan. Sinong gagong maniniwala niyan? Isa bibig ninyo galing na wag nang ituloy yan. Pero nang makaharap ang media, iba na ang sinabi ni Cayetano. Sen, sinabi po ni Sen. Erwin, hinaharangan daw po ng minority senators yung BRC hearing next week. Ilang sagot niya, do you believe them? Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala kayo? Pagkatapos ng flood control ni Alan Peter Cayetano, ni Ping Lacson, hindi na nasundan yung flood control. Yung sumunod na hearing nila, sinisiraan na lang yung 18 Marines. Naniniwala kayo doon? Sinong gagong maniniwala na ayaw ni Alan Peter Cayetano imbestigahan yung flood control? Tila ironic din daw para kay Lacson ang sinabi ni Cayetano na bumalik sa legislative work ang Senado dahil ang kampo naman daw nito ang nagsimula ng kudeta noong May 11 na siyang dahilan para maantala ang normal operations nila. Nakabalik lang daw sa regular work ang mga senador nang mahalal si Senator Win Gatchalian bilang Inan yan. Si Cayetano na naman may kasalanan. Walang kasalanan siya. Maraming salamat kay Mix Cheska ha. Kaya sinungaling talaga gobyerno to, buti na lang may banater. So, yan ang trabaho natin, ilalabas natin yan. Sasabihin nila si Cayetano may kasalanan kung bakit hindi nakapagtrabaho. Gago kayo. Andiyan dyan NBI, naghabol ng mga senador. Namaril yung mga NBI dyan, tapos kasalanan ni Cayetano. So, si Cayetano may kasalanan nun? May control si Cayetano sa NBI, ganun? Kanya yan, anong klase yun? Paano nangyari yun? Na si Cayetano ang may kasalanan nung barilan dyan sa Senado? Si Cayetano may kasalanan na hinabol-habol si Senator Bato dyan? Papaano nila papaniwalaan yung tao na kasalanan ni Cayetano kaya hindi nakapagtrabaho ang Senado? Sila yung unang nag-walkout eh. Natatandaan ninyo, may caucus, nag-walkout silang lahat nung sinabi ni Marcoleta kay Rizon Tiberos na ang hirap makipag-usap tungkol sa batas sa walang alam sa batas. Sila yung unang nag-walkout eh. Nung nag-walkout sila, okay lang. Tapos dahil kinulong si Jinggoy, nag-boycott yung minority. Kasalanan na ng minority, 3 araw na hindi sila 3 araw na hindi sila nag-attend ng mga caucus. Gago talaga, no? Kaya na ganito si Ping Lacson. Kaya kung sinong gagong boboto kay Lacson at kung sino pang mga kamag-anak nito ni Lacson sa politika, putyang ina. Wala kayong mga kwentang mga tao. President pro tempore noong Hunyo na kalaunay naging SP rin. Una nang inilantad ni Lacson ang umano'y ghost projects sa Taguig City na balwarte ni Cayetano. Mayroon siyang mga ghost project daw sa Taguig. Tanginan yan. Naghahanap kayo, nag-iimbestiga kayo ng bago. Eto, ang daming testigo sa pagnanakaw ni Martin Romualdez at ng mga congressman. May 18 Marines na dagdagan pa ng 4 yan at marami pa daw yan. Tangina ninyo. Doon may ebidensya na eh. Doon may mga picture, may picture si Kimbo sa bahay niya, tumanggap siya ng maleta doon. Bakit hindi yun ang kinakasuhan natin? Bakit kayo naghahanap sa Taguig? Nagsisimula kayo ng investigasyon sa Taguig. Kung meron nang mga investigasyon dito na meron ng mga ebidensya, magsasayang pa kayo ng oras dyan. Ang ayos-ayos ng Taguig, ang ganda-ganda ng Taguig. At kung sakali man na merong mga flood control issues dyan sa Taguig, di pabayaan mo ang mag-imbestiga yung ombudsman o kaya ang mag-imbestiga yung COA. So halatang-halata mo talaga si Ping Lacson, pikon siya. O si Ping Lacson talaga, bakla siya. Bakla in a sense na pagka siya, ginalaw mo dahil kampi niya ngayon ng gobyerno, gagamitin niyang lahat ng kanyang kapangyarihan para pabagsakin ka, hindi naman natatakot si Alan Peter Cayetano sa kanya.
Kahit re-electionist si Alan Peter Cayetano, hindi naman natatakot si Alan Peter Cayetano sa kanya kasi abogado man yan. Abogado yung kanyang asawa. Gagamitin pa daw yung kapatid ni Alan Peter Cayetano. O, natural. Mayor man yan. Baka mamaya yan, yung mga sinasabi ninyong corruption dyan, baka mamaya corruption ng kapatid niya yan. Ang constituency ni Alan Peter Cayetano, buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Hindi lang Taguig, di naman siya congressman lang ng Taguig. Hindi naman siya mayor ng Taguig. Senador siya ng taga-Taguig siya, pero senador siya ng buong Pilipinas. So, kung si Alan Peter Cayetano may corruption, hindi niya yan ilalagay sa Taguig. O, sinong gago ang taga-Taguig ako, ilalagay ko yung corruption ko sa Taguig? Di, bukod sa pinerwisyo ko na yung mga taga-Taguig na minamahal ko, pinerwisyo ko na sila dahil ghost project yung pinagawa ko doon. Putsang ina, madaling mahanap yan, madaling ma-connect yan sa akin dahil taga-Taguig ako eh. Kung gagawa ako ng kagaguhan, ilalagay ko sa ibang lugar. Ilalagay ko sa Ilocos, ganyan, ilalagay ko sa Pampanga. Diba? Gagawa lang din ako ng katarantaduhan. Lolokohin ko na lang din ang Pilipinas. Buong Pilipinas ang hawak ko ha. Lolokohin ko na yung Mindanao. O maglalagay ako ng project doon sa Tawi-Tawi. Konti man lang ang nagpupunta ron. Di ba? Ba't ako maglalagay ng proyekto sa lugar ko mismo tapos lolokohin ko yung mga tao sa lugar ko mismo? Lacson, nag-iisip ka? Nag-iisip ka? Di ba? Ang constituency, ang mandato ng isang senador buong Pilipinas. Pwede man siya magpagawa ng basketball court sa dagat eh. Sa Cagayan de Oro eh. Di ba? Bakit? Sa Taguig ko pa gagawin. Napakatanga ko namang kurakot nun. Rox Yamasaki, di ba? Oh. Style yung kaya nga, di ba si Risa Ontiveros? Oh. Di ba si Risa Ontiveros, hindi naman niya advokasya yung flood control. Pero bakit may mga flood control siya? Ang ano man niya, ang advocate man siya ng mga kababaihan, ng mga kabataan, di ba yun yung committee niya? Women and Children. Pucha, bakit? Ang mga proyekto niya, lahat, karamihan, o meron siyang mga proyekto, billion din. Sinabi ni Katon Ying yun, na mga flood control. Tapos yung iba, hindi pa nagsisimula. Yung iba, hindi pa natatapos. Ganun. Kung may plano kang mangulol, hindi mo yan dadalhin sa bahay mo. Di ba dadalhin mo yan sa ibang lugar para hindi masyadong maikonekta sa'yo. Kumbaga, ang connection yan sa'yo, papel lang. Pero kung gagawa ako ng kagaguhan, ilalagay ko sa Taguig, taga-Taguig ako. Pwede ko namang ilagay sa iba. Kung ang purpose ko lang magnakaw, bakit ko nanakawan yung mga taga-Taguig? Dinanakawan ko na lang yung ibang mga tao sa Pilipinas, tama? Mahina rin to si Ping eh. Oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan